Meron bang pari na hindi tinamad magdasal? Meron bang pari na hindi dinaanan ng mahalay na isip? Meron bang pari na hindi natukso sa maginhawang buhay? Meron bang paring tuwing mag-homily ay nakahanda? Meron bang paring hindi nagagalit kahit kailan? Meron bang paring palagi na lamang nakangiti? Meron bang paring palaging masunurin sa obispo? Meron bang paring hindi nagdududa sa kanyang bokasyon? Ang sagot pa rin po ay wala. Ang tawag po sa amin, kapos. Kapos palad ang bawat pari. Yun ang totoo. Kung kami ay tinimbang, palagi na lamang kaming kulang. Palagi na lang kapos. Palagi na lang maikli. Palagi na lang kulang. At yun ang buhay namin. Yun ang aming pinagmulan. Subalit, sa kakapusang ito, ay mayroong nangyari sa amin. Kami ay kulang, kami ay kapos. At sa salita mismo ni San Francisco ng Assisi, alibughang hampaslupang makasalanan. Subalit sa kabila ng lahat, kinaawaan ng Diyos. Kinaawaan ng Diyos. Tiningnan, nakitang kapos. Sinukat, nakitang kulang. Mayroon pang mga nakitang tama naman. Mayroong nakitang mas matalino, mas banal, mas babait. Kahit gwapo, mayroong mas gwapo sa kanya. Subalit, kinaawaan. Kinaawaan sa kabila ng aming pagiging kapos at kulang. Kinaawaan ng Diyos. At sa awa ng Diyos, siya ay naging pari, hindi paring pansamantala, kundi pari magpakailanman, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon sa wakas ng panahon. Hindi pansamantala, hindi 3 taon, hindi 50 taon, hindi 100 taon, kundi magpakailanman. At bakit? Dahil sa awa ng Diyos. Kinaawaan ng Diyos kahit kapos. Kinaawaan ng Diyos kahit tamad. Kinaawaan ng Diyos kahit mahalay. Kinaawaan ng Diyos kahit marumi ang isip. Kinaawaan ng Diyos. Yon ang kwento ng bawat pari. At walang paring pwedeng humarap sa altar na pwedeng sabihin, karapat dapat ako. Sapagkat bago niya kainin ang katawan ni Kristo, bago niya inumin ang dugo ni Kristo, araw-araw sasabihin ni Father, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Hindi ako karapat-dapat. Bakit ako? At habang panahon, magtatanong ang pari, bakit ako? At habang panahon, ang bakit ako ay mananatiling walang sagot. Sapagat ang awa ng Diyos ay misteryo para sa atin. At hindi lamang kinaawaan. Ngayon, pinagkatiwalaan. Pinagkatiwalaan ng kapangyarihang hindi man lamang ibinibigay sa mga anghel. Napag-isip-isip na po ba ninyo, hindi kayo pwede magkumpisal sa anghel kasi hindi pwede magpatawad ang anghel. Ang anghel kahit makita ninyo at sabihin ninyo, gusto namin magkaroon ng misa, angel, pwede ho bang ikaw ang magmisa at gawing katawan at dugo ni Kristo ang tinapay at alak na handog namin sa altar? Sasabihin sa inyo ng anghel, hindi ko po kaya. Pati ang kapangyarihang magpatawad, pati ang kapangyarihang mag-alay ng katawan at dugo ni Kristo, ang kapangyarihang magbigay ng pagbabasbas, ang lahat ng kapangyarihang ito, hindi sukat akalaing ipagkaloob ng Diyos sa kapuspalad na tao. Subalit,
Tandaan ninyo, ang pari ay katiwala. Pinagkatiwalaan sa kabila ng lahat. Hindi lamang sa kanyang pagiging kapos, hindi lamang siya kinawaan, hinirang pa siya ngayong katiwala ng lihim ng kanyang kaharian. Katiwala ng misteryo ng pag-ibig ng Diyos. Nakakaiyak, nakakapagtaka, di natin sukat akalaing ang isang tulad namin ay magiging pari. Makadawat ko ugat taas na edukasyon. Tungod kay